In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ash Wednesday Prayer. Jesus, you place on my forehead the sign of my sister death. Remember, you are dust, and to dust you shall return. How not hear her wise advice? One day, my life on earth will end. The limits of my years are set, though I know not the day or hour. Shall I be ready to go to meet you? Let this holy season be a time of grace for me and all this world. Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. O Jesus, you place on my forehead the sign of your saving cross. Turn from sin and be faithful to the gospel. How can I turn from sin unless I turn to you? You speak, you raise your hand, you touch my mind and call my name. Turn to the Lord your God again. These days of your favor, leave a blessing as you pass on me and all your people. Turn to us, Lord God, and we shall turn to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6, 16 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad ng ginawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at sira mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang makakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
So isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Ah, Narito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules as Wednesday at the same time Valentine's Day. At una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Poong May Kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kaniyang mabuting balita. So mga kapatid, sa araw na ito, as nasabi ko na, is as Wednesday, no? At the same time, Valentine's Day. So sa inyo pong lahat, yung mga couples, may mag-abstinence muna ha. Wala muna ang sabi ni Father, wala muna, no? Hayaan mo na 'yan. Kasi Valentine's Day ngayon. Anyway, magbibigay lang ako ng aking munting reflection din sa ating gospel sa araw na ito. So, kung ating alalahanin ang lahat ng itong mga bagay na ito, every year ay ginagawa natin ito, but din ang tanong sa ating sarili ay gaano na ba kalayo yung changes natin sa ating buhay, no? So, how do we observe this season, no? But sa araw na ito, February 14 ay nagkasabay ang Ash Wednesday at saka Valentine's Day. So, noong mga panahon na yon, of course, alam naman natin, kabataan, makikita mo na lang, ano, ang simbahan hindi mapupuno. Pero yung mga pag-araw ng Valentine's, punong-puno yung mga, alam nyo na yon, hindi ko nabanggitin. So, napakalungkot, no? But then, yun na nga ang tanong ko kung how long, no? And how far, no? Na tayo sa mga bagay na ito, na yung bang sa buhay natin ay nire-reflect natin itong gawain na ito as Wednesday, no? Hindi lang ito para ipaalala sa atin na from dust, we came from the dust and we return to dust, no? But din ito po ay isang reminder din sa atin at challenge, no, how we live according, no, sa kagustuhan ng ating Panginoon. O binabanggit na ating Panginoon yung pagbibigay, yung pag-aayuno, no, the fasting, almsgiving. So inaanyayahan na tayo na when we do such thing ay yung bang hindi lang pakitang tao, no, kagaya ng ginagawa ng mga Parisiyo, no, lalo na sa pagbibigay, ano, nakapagbigay lang ng isang lukot-lukot na 20 pesos, pinangangalandakan pa, no, pinapakita pa. Yung bang hindi ba mapakali, no, na hindi malaman ng tao yung kabutihang ginawa. Si Pisma Romel mamaya may sasabihin diyan, alam ko kung anong kwan diyan, no? Ibang gusto malaman ng tao, no, na oy, ito nagawa kong ito. Subatin ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong ipaalam sa iba. At kung ikaw man ay nagfa-fast, no, look gloomy, sabi ng Panginoon, no? Dahil ang lahat ng mga bagay na ginagawa nating mabuti, nagawa natin at hindi natin pinapaalam, your Father who sees in secret will reward you in secret, no? Yun lang. So, silently,
We offer ourselves, no, our fast, our almsgiving, para yung nakakakita lang ng ginagawa nating kabutihan, yun nga, yung Ama sa langit lang, no, yung ating Panginoon. And the rewards is minsan magugulat ka na lang, no, yung reward mo sa buhay, unexpected, no, di mo talaga akalain, no, na may grasya kang ah, matatanggap, no. So that's our Lord, the way na tayo ay mamuhay, no. Yun ang gusto niyang pamumuhay natin. Yung bang in secret, we are praising Him, we are giving, we are fasting, and everything, no. But sometimes, minsan, tao ay nauudyo ka ng mundong ito eh. Yung bang mafe-feel na parang bino-boast ng sarili, no. Sometimes sabi nila para bang meron ka ng anong tawag dito, anong sakit yun na parang may mga tinatago ka para lang ma-cover up, no. Yung sa loobin mo ay gumagawa ka ng ganito na para bang nagpapansin ka. But then sa ating ebanghelyo ay napaklaro na yun na nga, we have to do it in secret because our Father who sees us in secret ay magre-reward sa atin ng grasya in secret also, no. That ano, sabi ko na, sometimes we are unaware, no. Nasu-surprise tayo na may mga grasya minsan na ibang hindi natin akalain, no. So ba't din ito ay kabahagi nito ng mga bagay na ito ay yung magbibigay tayo, no, ng tulong, no, sa iba lalo na sa nangangailangan. Maski na yung minsan ay masasabi nating walang-wala na tayo, no. Ultimo last na kakainin mo na ay ibibigay mo pa sa mga nangangailangan, but then ito po'y hindi natin alam na 'pag ginawa natin ito, ang mukha ng ating Panginoon ay nagsa-shine upon us. Yun ang mangyayari. We sacrifice ourselves for others na talagang nangangailangan. So, yung mukha ng ating Panginoon yan, napakasaya niya dahil sa ating kabutihang ginagawa. Ba't di na wag nating sabihin na nga, wag na nating ipaalam sa iba. So, mga kapatid, may basahin lang ako dito that at the beginning of the Lent, Jesus invites us to live under the gaze of His Father who is in heaven. Christ calls us to dedicate to our loving Father the secrets of our lives, our thoughts, our desires, our sacrifices, our prayers. And He assures us, in the Father's gaze, we will find the one reward that truly satisfies. At ang dito dapat tayo penitensya. We offer our Ash Wednesday fasting for all who are ensnared by sin. At we will pray that our Father in heaven, who see everything, convert our hearts so that we may constantly remember His hidden gaze and learn to delight in pleasing us even when no one else sees what we do. So, yun po mga kapatid. At sana naway, even do na reminder lang na Valentine's Day ngayon. So, magpaasa muna tayo. Gawin nating special ang araw na ito. Not sa isang bagay, but yung
aalala natin 'no, pag-remind sa atin na ang malaking pagmamahal ng Panginoon 'no, sa atin ito'y hudyat na ng kaniyang greatest love to us na He died to the cross for our sins. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat. Yeah, of course, sa ating mga mag-partners, alam naman natin, ah, panatilihin natin 'no, yung sagrado na pamumuhay, because this today is reminds us na galing tayo sa alikabok at babalik tayo sa alikabok 'no. And this is the start, of our Lenten journey. Yun na nga, abstinence, fasting, and almsgiving sa mga panahon na ito ay dapat nating ipa-practice na 'no. Kung nung araw ay parang parang wala lang sa atin ito, so ngayon gagawin natin ito as a, regular na part 'no ng ating buhay 'no. 'Wag nating hayaan na ibang maanod tayo 'no, kung ano ang gusto ng mundong ito 'no, para sa ating buhay. So, we will open our mind and hearts 'no, sa mga bagay na ito because itong mga araw na ito ay dito natin maire-reflect kung ano ba ang mga bagay 'no, na mabuti na nagawa natin 'no, sa ating kapwa, sa mundo, na siya pong, ikalulugod 'no, ng ating Panginoon. So, happy Valentine sa lahat na magse-celebrate. Kaya ako lang, malayo ako. So, we will celebrate in tawag lang 'no, video call lang para magkausap sa Valentines. But din sa mga magkalapit, enjoy 'no, sabi nga ni Bro Rex, enjoy, but then, may limitations lang ha. Wag lang yung yung mag-abstain lang 'no. Abstain muna, isang araw lang naman 'yun. So sa mga syuta, mag-boyfriend, my girlfriend, so gawin nating, sagrado 'no ang araw na ito. Para po yung ating relasyon ay lalago 'no, sa pagmamahal, base sa pagmamahal ng ating, Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, marami pong salamat as we, sa start our, Lenten journey. So nanaway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan, lalo na because this, season ay magiging weak tayo dito dahil physically kung seseryosohin natin ito ay yung tentasyon ay napakalakas din. So, doblehin natin yung ating pagdadasal at hingin natin ang gabay ng banal na espiritu na bigyan tayo ng kalakasan para ma-surpass natin ang mga challenges, ang mga temptations around us na ini-introduce ng mundong ito. So yung mga kapatid, sa muli marami pong salamat at huwag po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology,
Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.